Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 22, 2026, Miyerkules sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga Apostol, chapter 8, verses 1 to 8. Nagsimula ng araw na iyon ng isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki at maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay pinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At matapos nga nating matunghayan ang pangyayari tungkol sa naging karanasan at buhay ni Esteban, ngayon ay nagsisimula na sa isang masaklap na pangyayari para sa buhay ng sinaunang miyembro ng ating simbahan. At dito rin pumapasok na ang pangalan ni Saulo o ni Paul, na kung saan siya po ay talagang masugid na kumukontra sa pananampalataya tungkol kay Kristo, at dito siya na mismo ang tumutuligsa. Sabi dito, pinapasok niya ang bawat bahay at kinakaladkad at lahat ng mga sumasampalataya. Parang napakasama ni Saulo sa kanya pong ginagawa, bagamat siya po ay isang masugid na isinasabuhay ang pananampalataya ng mga Hudyo, pero dahil nga siya ay nabubulagan pa sa mga aral na itinuturo at napapakinggan mula kay Kristo, para sa kanya ito ay kontra, kaya talagang masugid siyang pumapatay, nagpapahirap sa mga mananampalataya. Sa isang banda rin, makikita natin na para bang nakakatakot yung pangyayari, pero meron din magandang dulot, kasi sabi nga dito, simula ng usigin ang simbahan sa Jerusalem, lahat ng mga miyembro o halos karamihan sa mga mananampalataya ay nagsipagkalat. Pwedeng sabihin natin pangit na karanasan, dahil talagang iiba sa takot ay kailangan lumipat ng ibang tirahan. Iba naman, para bang kailangan mag-migrate. Pero yung kagandahan po sa pangyayaring ito, dahil sila po ay tumakas o napunta sa iba't ibang lugar, kaya mas kumalat din ang pananampalataya, dahil marami sa mga sumasampalataya ay ipinagpatuloy ang kanilang pagsasabuhay at itinuro din yung kanilang mga natutunan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at kung paano tayong nais iligtas ng Diyos sa kapahamakan. So ito rin yung parang alam niyo yung galaw ng Espiritu Santo
na kung maalala niyo po, si Gamaliel ang nagsabi na kung ito ay gawain ng Diyos, kusa itong maglalaho kapag nawala yung kanilang leader o namumuno. Pero dito makapatunayan natin na ito ay gawain ng Diyos, kaya kahit na may mga pag-uusig, kumikilos ang Espiritu Santo at sila sa bawat lugar na kanila po mapuntahan ay ipapahayag nila ang mabuting balita. So ito po yung galaw, no? Ito yung kilos na wag lang natin tingnan doon sa mga pangit na nangyayari, kundi yung magandang dulot din at positibong mga nangyayari dahil sa pagkalat, no? O pagpunta ng mga miyembro mula sa iba't ibang o patungo sa iba't ibang bayan, at doon ay tinatawag natin misyon, no? Nagsisimula na rin ang misyon. Nagsimula ang pag-uusig sa simbahan, pero lalong umigting ang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa bawat sulok ng mundo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.